Good morning, Andy. Good morning. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City. So this is one of the four major projects that we legacy projects that we will be finishing in Davao. Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge. And nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na iyon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. napahiya sa ipinagyabang na legacy ng kanyang administrasyon na Bukana Bridge, Davao City. VP Sara Duterte, natawa na lang. Welcome back to Kaakibat TV. Bago nga magtapos ang weekend ay binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isa sa pinakabagong landmark ngayon sa Davao City na Bukana Bridge na bubuksan na sa susunod na linggo, December 15, 2025. At matapos nga silipin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing proyekto ay humarap at nagpaunlak agad ito sa media na itinagulat ng netizens lalo na ng mga Davaoenyo ang kanyang pahayag nang biglang sabihin na ito ay legacy ng kanyang administrasyon. Good morning, Andy. Good morning. Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa, lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit, we will open the bridge on the 15th, December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Kaya't ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga silang magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the four major projects that legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito, and this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. At we're looking forward to December 15 kung kailan meron ng dadaan na traffic dito. Thank you. Pero ang hindi alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinagtawanan ito ng mga netizens nang nakakaalam sa nasabing proyekto kung sino at paano nabuo ang Bukana Bridge sa Davao City, na pati nga ang host ng Billionaire News Channel na si Pinky Wave ay natawa nang ipinalabas nila ang video sa totoong kwento. Asahan ng mas mabilis na biyahe sa Davao City sa pagbubukas ng Bukana Bridge next week. Pinondohan ito ng Chinese government at bahagi ng infrastructure push sa Mindanao. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
Bubuksan na sa publiko ang Bukana Bridge sa Davao City sa susunod na linggo. Ang tulay na ito ay parte ng Davao City Coastal Bypass Road Project sa ilalim ng China Road and Bridge Corporation o CRBC. Ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Ang 3.1 billion peso project na ito mula sa Official Development Assistance Fund ng China ay may 4 na lanes at may haba na halos 500 kilometro. Mula 1.5 oras, 20 to 25 minutes na lang kapag tatawid sa eastern and western coastal areas ng Davao City. Tinatayang nasa 14,000 vehicles din ang maaaring dumaan sa tulay araw-araw. Noong 2011, inanunsyo ng World Bank ang debarment ng China Communications Construction Company, ang designated successor ng contractor ng tulay na ito na CRBC. Base sa World Bank, road projects din ang pinagmulan ng debarment case ng kumpanya. Noon namang 2009, inanunsyo rin ng World Bank ang debarment ng CRBC kasama ang 6 pang construction firms dahil sa bid rigging sa Philippine National Roads Improvement and Management Program. Hindi na nabigyan pa ng pondo ang CRBC mula sa World Bank na mga taong ito. Umingay din ang CRBC na maging parte ng $15 billion investment projects na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang China noong 2019. Kilalang baluarte ng mga Duterte ang Davao. Kung matatandaan, April 2018 ay dumalo ang kabinete ni dating Pangulong Duterte kasama ang ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na pati si VP Sara Duterte na dating mayor pa ng Davao City ay nakaharap mismo ang presidente ng China na si President Xi Jinping na kung saan binalikan ni VP Sara Duterte ang history kung paano nabuo ang Bukana Bridge ng Davao na ipinagyabang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanyang legacy. Nag-ano lang ako kanina kung pwede ko ba i-kwento yung backstory ng Bukana Bridge, and then he said na okay lang naman. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bukana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. Ngunit ang nakakagulat sa lahat ay ang revelasyon ni VP Sara Duterte nang ibinulgar nito na walang ginastos ang local government ng Davao City, lalong-lalo na ang Republika ng Pilipinas na ayon pa ni VP Sara Duterte ay isa itong fully funded ng Republic of China na sa unang lumabas na budget ng Chinese government ay 1.5 billion pesos na kalaunan na umabot ng 3.126 billion pesos bago natapos ang nasabing proyekto na pinangunahan ng mga Chinese contractor na sa huling bahagi nga ng panayam kay VP Sara Duterte na nararapat pasalamatan ang dating Pangulong Duterte dahil hindi ito tumigil para magawa ng paraan na maitayo ang Bukana Bridge ng Davao City. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. The bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang
Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin, yun na lang. Bilang Dabawenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!